Yo, yo, yo! Oh, yes sir. Yes, Ito sir. na naman. Hello sa mga yung mga abangers natin diyan. Hello sa inyo. Magandang araw, umaga, hapon, gabi. Kung Kung saan ano man oras kayo kayo sa mundo. nanonood. So, saan kako man kayo ng mundo Oo. nanonood. Hello at mabuhay sa inyo, mga katotpi. So, eto na naman ang mga tsuhin nyo. Siyempre, tangina. Dapat may episode tayo for this week. Oo, syempre, ang Mm-mm. obligatory Mm-mm. episode kung ika nga nila. Ayun. Oo. Oo. Tsaka, bago tayo magsimula, Boss Lots, no? Tayo magpakilala muna. Baka, Syempre. May hindi pa oo. nakakilala Kami sa nga atin. pala ang The Opinionated Titos Podcast. Ang inyong lingkod, ako si Papa Dencho. Yung tito mo na mas galit pa doon sa mga nagre-reklamo ngayon sa social media. Ayan. Yung mga sumisigaw ngayon. Yung Okay. mga ahem. O, sige. At ako nga pala, ang inyong boss Lots, ang tito yung medyo galit lang. At, kayon, ewan ko kung matitrigger tayo ngayon. Pero mukhang hindi naman. Mukhang maganda naman tong topic na to. And it makes sense Ah, at the same time, napapanahon, ano? Tama. Talaga ito, parang talaga to. In service of the Filipino people. Speaking of panahon, mainit pa rin, brother. Parang, parang wala pa rin nangyayaring lamig, ah. Medyo El Nino pa ba Oo, ngayon? parang gano'n. Pero grabe ang init. Tsaka, alam mo yun, tangina yung lalabas ka lang ng bahay saglit. Tangina, pawis ka agad. Oo, Tsaka, oo. hindi Ni, ba tumutunog, hindi ba nagpi-feedback or may hangin yung mic ko? hindi naman, pre. Medyo taas-taas mo nga ng Oo. konti yung mic mo for the in service of the Filipino people. Yan, yan. Oo. Oh, hindi naman rinig, Medyo hindi naman kasi. rinig. Nakatapat ba sa'yo? Oo. Nakatutok sa akin, pre. Mainit kasi. Medyo, Oo. alam mo na. Nabigla kami sa kuryente, pre. Tangki ng kuryente. Pareho tayo, pre. Nabigla rin kami. Wala kaya dumoble yung namin. Yung bill namin. Kayo ba? So, almost. Pre, Mm. tangina. Napaano na lang ako Napawaw na lang kami. Sabi, putang ina talaga. Grabe. Grabe, no? Kami nga, Tangina. ang ginagawa namin, sabi nila, ewan ko lang, mga katotpi, mag-comment kayo kung naniniwala nga kayo doon, na iset lang natin sa 24, yung mga aircon natin, kung naka-inverter kayo, set nyo sa 24, Mm. tas lakasan nyo yung electric fan nyo, tas eventually, makukuha nyo yung 24 degrees na lamig. Kahit tuloy-tuloy siya, Oo. medyo tipid na siya sa kuryente. Anyway, tinetesting namin ngayon. Tingnan natin kung anong resulta. Pero bago ang lahat, no, Oo. nagkakaligawan na tayo. Napahaba na yung intro natin. Ito nga pala. By the way, yun na nga yung sinasabi, mas galit pa sa mga sa mga nagre-reklamo at nagsusumigaw dito. Guys, EDCAP is back. Yes, sir. Nagbabalik ang NCAP. Pero hindi siya yung per city. Yung katulad dati, di ba? Exclusively for MMDA. Pero bago lahat, syempre, introhan muna natin at magre-react tayo. Share natin yung video ng isa nating isama sa social media. Pero, ayun, isa-shoutout na rin natin dahil since gagamitin natin yung video niya. Pero yan, bago nga lahat, intro muna tayo, di ba? Intro muna tayo. Sige, Yes, sige. sir. It complicates things more. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Oo, masasabi ko dyan, paki kayong lahat. Let's get ready to rumble! Powered by Riverside FM. Nice You know? one. Huh? Nagulat ako dun sa
Powered by Riverside. Pero shout outs sa Riverside. Solid kayo. Thank you. Sa susunod, kaka-premium na kami. Okay, magkalala Riverside. Dadating din yung time na magbabayad din kami sa inyo. Para matulungan nyo kami, mga katotpi, at sa mga bago na ikinig, mag-subscribe na din kayo sa aming YouTube channel and Spotify. And siyempre, nasa Facebook kami. At nag-upload ako ng mga natin pre. Actually, nag-re-upload ulit ako ng mga shorts dun sa natin sa TikTok page. So kung halimbawa may encounter kayo na na TikTok na makita niyo kami, subscribe na din kayo. Subscribe kayo sa lahat ng platforms. That will help us greatly and immensely. So yun na nga Papa Denso. Let's react on this video. Ang uploader is si Solo Rider. Shout out sa iyo, tropa. Shout out kay Solo Rider. Pero Boss Lots, bago mo simulan Sige lang. Shout out dun sa internet provider namin, yung ISP namin. Putang ina, ang bagal mo na namang hayop ka. Hindi ba ako nagpuputol-putol dyan sa end mo, pre? Hindi naman. Medyo konting pero tuloy-tuloy naman. Pero parang may dot na putol. Pero pag na-upload naman to, pre, sure yan. Okay naman yan. Kasi sa end ko, pre, medyo nagro-robot ka. Malinaw yung salita mo, pero nagro-robot ayun, ka. Pareho. Actually, parehas. Okay. So, shout out sa inyo, putang ina. Ma-upload naman yan. Nung nakaraan. Ang ina, nandito na lang din, Putang ina kasi, nung nakaraan, 1 linggo kaming walang internet. Putang ina, shout out talaga sa inyo ng malala. Napakalupit nyo talagang mga hayop kayo. Putang ina. Nagbabayad ng tama, Hindi naman nade-delay ng bayad. Mga putang na, pagbayaran ng bilis. Pag nag-send ka ng IT problem, putang ina, ewan ko sa kanila. Mga hayop na yan. Anyway, tapos na ako mag-rant regarding do sa ISP namin. Putang ina, wag lang mapuputol tong recording natin ngayon. Mapapaputang ina talaga ako malala. Di ba? Sige. So sana ayusin ni provider mo at thou shall not be mentioned. Baka tayo alam mo naman sa panahon ng social media ngayon. Pero yun na nga, bago ang lahat, tignan natin ang sample na Beju. Kaya nga nila. Sige, teka lang i-set up natin ang screen. So, yeah, let's go. Okay. Ayan, nakikita mo na, Papa Deds? Yes, sir. Ayan. Simulan na natin. Simula May 26, 2025, mahigpit ng ipatutupad ng MMDA ang pagbabalik ng No Contact Apprehension Program o NCAP. Ano-ano bang lugar ang sakop nito? Sakop nga nito ang mga pangunahing kalsada dito sa Metro Manila, gaya na lang ng number 1, EDSA, number 2, Commonwealth Avenue, number 3, Quezon Avenue, number 4, C5, number 5, Roas Boulevard, number 6, Ortigas Avenue, number 7, Macapagal Boulevard, at kasama dito ang mga mabuhay lanes. Ano-ano nga ba ang dapat iwasan pag may NCAP para hindi ka magka-violation? Unang-una, beating the red light. Pangalawa, no counterflow. Pangatlo, bawal dumaan sa bike lanes. Pang-apat, no overspeeding. At pang-lima, illegal loading and unloading. Kaya mga kasolo, ingat kayo sa kalsada. Laging i-check ang mga road markings at traffic sign. Para iwas penalty, disiplina ang kailangan. Iwasan maging kamote. Sumunod sa batas trapiko para makaiwas sa mga violations. Ito ay isang muntilang paalala sa ating mga motorista. Kaya hanggang dito na lang mga kasolo. Peace! So, ayun. Nakita nga natin, Shout out uli sa'yo, Solo Rider. Pero pwede natin isa-isahin yan. Isa-isahin natin kung yung mga, pre? Yung mga location, pre? Nung yung mga lugar. So, ayun na nga. So, mahigpit na ipapatupad ang no contact apprehension o
NCAP. Yan. So, siyempre, number 1, si EDSA. Yan. Yes, sir. Ano naman yan lagi naman yan si EDSA. Tapos, number 2 naman, si Commonwealth Avenue. So, kung taga Quezon City kayo, at yung mga nanggagaling probinsya, pre, yung lumuluwas, alam nila yung daan na yan, pre. Maluwag ang kalsada, pero sobrang sikip ng nagko-congest yung mga sasakyan, no? Yes, sa Commonwealth. Tapos, yung number 3 is yung Quezon Ave. Yan, malapit sa amin yan, pre. Maluwag din dyan, pre. Kung di ako nagkakamali. Malaki yan. Ano yan? 3 to, parang ano rin, parang Commonwealth din. Kaso, yun nga, marami rin kamote, pre. Nakakainis din, lalo na kung malimang tatawid kami, pupunta kami ng Fisher Mall. Pucha, marami rin kamote. So, ewan ko kung magtatanda, kung masasampulan siguro. Di ba? Number 4 yung C5. Yan. Hindi ko lang alam, pre, kung sakop yung C5 extension. Hindi ko sure. Feeling ko kahabaan ng C5 yan, pre. Kasama na yung C5 extension feeling ko. Siguro, no? So, pero correct as if we're wrong, mga katotpi. Pero sa pagkakaalam ko, sakop yun. Sakop yun. Tapos yun nga, yung Rojas Boulevard. Tapos yung, yan, lagi ko nadadaanan yan, Ortigas Ave. Pero since hindi naman tayo... Lagi ring traffic dyan. Tangin ng Ortigas Avenue na yan. So, hindi naman tayo tekamots dyan. Malalaman kung magkakaroon ng violation. Balita ko kayo, pero hindi naman siguro. Tapos, Makapagal Boulevard. Tapusin ko lang, pre, Makapagal Boulevard. Tapusin mo muna. Para, ano yan? Information sa ating mga katotpi dyan na nagmamaneho. At information na rin sa mga kamote. Yun na nga. Yung Makapagal Boulevard. Hindi lang naman sa motor nag-a-apply ito, sa lahat. Tsaka, yun nga, yung mga mabuhay lanes, pre. Yan. Kasama din yan. Basta mabuhay lane. Kasama yan sa NCAP. Ewan ko, pre. Tangina nakakagago lang Alam mo kung ano nakakagago? Yung hindi pa pinapatupad ng dami na nagre-reklamo. Ayun. Yun tayo dyan. Pero, pre, parang sinabi mo yata merong mga nagre-reklamo dun sa post niya mismo. May mga umiiyak na dun. Sa comment section. Sige. Tignan din natin yan. Basahin natin yan. Pero wag mo na lang wag mo na lang ipakita. Basahin na lang natin yung mismong comment, pero wag na natin pakita kung sino man yun. May kopya ka ba dyan? May kopya ka ba dyan? Kahit dyan sa screen mo. Ako magbabasa mamaya, pre. Sige. Habang nagbubuklat si Papa Dens, ituloy ko lang, pre. Yung mga, habang naghanap siya, yun nga, yung mga violation na potential na mapataw sa'yo kapag pasaway ka is yung beating the red light. Yan, number 1 yan. Tapos yung nagka-counter flow. Yan, number 1 yan. Lalo na sa mga kamote riders. Ka-counter flow. Tapos, bawal dumaan sa bike lanes. Yan. Although, ako pre, guilty rin ako dyan sa bike lanes. Lalo na pag traffic kasi. Alam mo yun, pag sobrang traffic na, wala ka ng choice Pero kasama nga siya. Tapos, syempre, no overspeeding. Halimbawa, sa EDSA, nasa 60 lang dyan, max. So, pag nag 70, 80, 90 hanggang 100 ka, yari ka. Tsaka, yun nga, yung illegal loading and unloading. Ito, para to sa mga motorcycle taxis or mga... yung mga motor MC. O kaya yung mga Grab, mga ganon. Tapos, syempre, yung mga, naghahatid ng mga pamilya nila, dapat maging aware din kayo sa kalsada. Tapos, lagi nyong i-check din. Madalas dyan, pre, yung mga road markings, syempre, di may mga double solid, yellow lines, yung mga ganon. Dapat alam nyo rin yun para makaiwas din kayo. Anyway, Papa Dens, yun, yung mga at least, yung mga common na nagiging violation natin, lalo na sa NCAP. So, sige, na-pull up mo na, Papa Dens, ha?
Ako, ito, may nakita ako. Though hindi yung kay mismong solo rider. Pero ito, yung mga... Kasi parang same sentiments yung mga comment sa kanya. Tsaka yung mga comment itong nakita ko. Pero bago ako magbasa ng comment, pre. Ito lang ang tanong ko, pre. Yung bang mga violation na ikahuhuli mo sa NCAP? Pagka ba walang NCAP, I mean, pagka ba... Parang ang dating kasi sa akin, pre. Nababad trip sila kasi parang pera-pera daw, ganyan. Ang tanong ko, pagka ba nahuli ka ng hindi NCAP, let's say enforcer, wala bang perang involved doon? Meron pa rin naman eh. Magbabayad ka pa rin naman eh. Diba? Tsaka ang tanong ko lang din doon sa mga deputang nagsasabi na pera-pera, pahihirapan daw isang bayanan. Mahihirapan ka ba kung sinusunod mo yung mga nasabing batas trapiko? Ayan, oo. Diba? Tama. Diba? Actually, kaya naman sinuspend yung nung una yan, pre. Nung sinuspend nung una, kasi parang ang pahirapan dyan is yung pagdidispute nung violation mo. Kasi may mga pagkakataon naman talaga na, syempre, ano yan eh, pre, machine yan eh. So, syempre, hindi naman 100% tatama lagi yan sa lahat ng pagkakataon. Pero kung yun nga, yung pagkatulad nga ng sinabi mo, kung hindi ka naman nagba-violate, bakit ka naman matatakot? Diba? Yun. Saka ba't ka mababatrip? Kung sumusunod ka sa para alam mo yun, kung sumusunod ka sa batas trapiko, anong dapat mong ika-bad trip sa NCAP? Ang bad trip, ang dapat lang nila siguro ika-bad trip, sir. Kung nag-dispute sila at kitang-kita naman, eh, hindi talaga dapat sila ma-violate. Doon sila magalit. Pero the thought of that implementation of that ano nga bang matatawag mo dito sa NCAP na to? Sa proseso ba o law o di ko alam kung anong term ang gagamitin ko eh. Yung ano na yan, okay yan. Kasi nga dumadami nga kasi yung pasaway pre, di ba? Sabi mo nga nung nakaraan dumadami yung mga kamote sa kalsada o kaya naman pre yung mga reckless driving sa kalsada, yung suntukan, yung awayan, yung patayan sa kalsada, mga maiinit ang ulo. Siguro mape-prevent din yun pre, magiging conscious sila sa kanilang driving. Kung tama ba, nagkakamote ba sila? O ano. Kasi pre, tsaka, kaya lang naman sila nagagalit kasi yun lang nga, baka may masama silang ginagawa. O kamote. Yung mga nakasanayan nila, hindi na pwede. Yung mga kabobohan na putang inang ginagawang normal, hindi na kasi pwede. Yun lang nakikita ko para mabuhisit ka. Para makita mong pera-pera lang yan. Totoo. Is, may ginagawa kang mali. Na yung mali na yun, nagiging normal na sa'yo. Kaya ka nagre-reklamo. Totoo. Ganun nga kabobo, putang ina mo. Katulad nga niyan, pre, yung madalas, although guilty naman ako dyan, yun nga yung nabanggit ko kanina yung sa bike lane, di ba? Sa bike lane. Kailangan baguhin na natin yung mga lumang... Siguro, alam mo pre, Nakagaw wala yan. namang kumbaga, siguro nasa, let's say, sabihin natin, tapos na yung trial phase, ito na yung pag-i-implement. Pero alam mo, nakikita ko dyan, na MMDA, kung makakarating man sa inyo to, sana maging idea nyo rin to. Since, ayan na, nilatag nyo na yung NCAP na yan. Tama. Alam mo yung, pre, yung sa tate? Kasi, di ba sa tate, NCAP eh. Di ba? Tapos, kung magdi-dispute ka, merong judge na makakausap sa'yo, papakita sa'yo yung parang video. Kung talagang dispute parang ka. small court claims, parang ganun yata yung mga Oo, diba? parang ganun. Siguro maganda yan, MMDA, maganda yan magkaroon kayo ng ganun. Para yung mga putang umiiyak, alam mo, baka sakaling mabanlawan ng malamig na tubig, magkaroon ng utak. Saka naman kung MMDA naman pre, centralized naman yan, hindi katulad sa mga LGUs, yun nga, city by city, may sarili-sarili silang jurisdiction, may sarili silang rules. Ito, MMDA, centralized to. So, kung makakapagano kayo ng small courts claim, para lahat ng mga magde-dispute nandoon, no? Tama ka naman dyan. And at the same time, pre, magkaroon sila ng di ba meron na nga sila nung nagsascan ng mga violators. May video naman yun eh. Dapat may karapatan din ang mga motorista natin na i-play nyo yung video na yon. Kasi minsan, pre, papakita na lang sa'yo yung papel tas yung picture nung sasakyan mo na nag-violate ka ganon. Which is unfair naman on their part. Kasi kung hindi na yung i-review yung video, paano mo nga mapapatunayan? Sabi ng NCAP sabi ng system hindi nga yun Ang system is katulad ng any other automated or any other computerized system,
may room for error yan. Kaya nandyan kayo as human intervention kung para patunayan nga dun sa na violate nga niya yung specific rule na yun. Di ba? Yun. Yun yung ano ko para sa MMDA, no? Para sa MMDA. Ngayon, eto pre, magbasa ng mga comment ng mga putang inang bobo. Sige. Sabi nung siya, sa halip na tumulong sa pag-aayos ng trapiko, pera ang nasa isip. Walang pinagkaiba yan sa mga enforcer na nakatago sa lagpas sa stoplight, nag-aabang ng mga alangan ng stoplight dahil bigla na lang nagpupula. Putang ina, bobo mo kung ganun, kung ganyan ka mag-isip. Alam mo, sir, yung traffic dyan sa mga lugar na yan, especially na yung EDSA na yan, putang ina, walang kahit sino maupo puta, walang solusyon yan. Wala na talaga. Dapat putang ina, kung lagi kang nag-ano dyan, sanay ka na dapat na traffic talaga dyan sa EDSA. Hindi naman, wala congestion kasi pre, katulad nga nung nabanggit natin ng mga back in the last few episodes, hanggat hindi tumitino ang public transportation natin, expect mo na dahil sa dami ng tao na nasa kalsada, lalo na kapag rush hour, marami talagang sasakyan. Kasi nga, yung iba, pinipili na lang nila na magkamotor o magka-second hand na kotse para, dahil nga hindi nga reliable yung natin yung transportation system natin, kaya yun ang nangyayari. Public transport, yes. Tsaka, ang nabubuisit kasi ako, parang kasi ito mga nabasa ko dito mga comments. Parang ang iniisip nila, puta, pera-pera lang yan, ganyan. O, again, paano naging pera-pera lang yan? Diba? Paano mo nasabing pera-pera lang yan? Diba? Ang sa akin kasi, pag inisip mo pera-pera lang yan, huhulihin ka nang wala kang violation, magkakaroon ka ba ng violation kung hindi ka nag-beat the red light, kung hindi ka dumaan sa bike lane, kung hindi ka nag-overspeeding, magkakaroon ka ba ng counterflow? Magkakaroon ka ba ng tanong ko lang, magkakaroon ba sila ng chance para mahut-hutang ka kung yan ang nasa isip mo? Diba? Alam mo yun, mindset lang yan, pre. Tangina. O sinabi ng mahigpit dito, may NCAP dito. Utang ina, yung pagiging kamote mo, wag mong dalhin dyan. Ayan. Diba? Or much better, wag ka nang maging kamote. Tama diba? naman. Kasi, alam mo, pre, yung mga kamote na yan, kaya nag-iiyak yan, wala kasing mga sense of yan walang sense of accountability. Lahat sinisisi na lang sa gobyerno. At doon na nga tayo Sige, sabihin na natin na ng gobyerno, di gawin mo na lang yung part mo. Ang gawin mo, mag-follow ka ng rules, at kung halimbawa sa tingin mo naman na-violate ang iyong karapatan, di ang gawin mo, magreklamo ka, kaya nga may avenue. Feeling ko naman, Papa Densa, feeling ko lang naman to, that remains to be seen. By the way, guys, mga katotpi, effective siya bukas, Lunes, no? Kung kayo ay nakikinig, May 26, correct. So, that remains to be seen. Makikita natin yung dispute process. Kasi, syempre, yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, paulit-ulit na may dispute process yan. Siguro naman, nasala na nila yan. So, malalaman natin ang dispute process. So, kung marami na naman magre-reklamo, dahil nga pangit ang dispute process, hindi clear, hindi set, doon yun, magreklamo kayo. Pero sa ngayon, I would suggest na sumunod muna tayo sa batas trapiko. Which is, yun naman talaga, dapat. Diba? Dapat, pre. Sumunod ka sa batas trapiko, putang ina mo ka. Huwag kang kamote. Ha? Mapakos kotse, sasakyan, truck, bus. Basta gumagamit ka ng public road, putang ina mo, huwag kang kamote. Ganun lang yan. Huwag kang iyak ng iyak. Dahil keso, pera-pera, ganyan-ganyan. Alam mo naman palang pera-pera Bakit ka pa hindi sumusunod? Bakit ka pa bobo? Bakit ka pa tanga? Putang ina mo Diba? Ayan
Ano po, nagalit na naman po ang inyong Papa Dens. Mas pre, galit pa. Kasi hindi ko, alam mo pre, sabi nga ng isang vlogger, pabobo na ng pabobo ang mga putang inang Pilipino. Di ba? Tapos, eto, meron pang sabi, sana lumuwag ang traffic. Tapos, sisikip daw man daw ang bulsa ng MMDA. Again, putang ina, yung traffic na yan, putang ina nyo, huwag nyo isisi sa gobyerno. Isisi mo yan doon sa kapitbahay mo na bili ng sasakyan. Hindi kasalanan ng gobyerno yun. Ha? Siguro may kasalanan ng gobyerno yung hindi pag-ayos ng public transport. Kaya yung mga tao, nag-o-option sila na bumili ng sasakyan na lang, bumili ng motor for their convenience. Yun na nga. Oo, tama. Oo. Kaya nga, Yun. bago tayo magngangaw-ngaw, sundin muna natin ang rules ng... Well, sundin muna natin, hindi, mali eh. Sundin nyo lagi ang tamang rules. Palagi. Huwag kayo magkamote. Oo. Diba? Tapos, kung yun nga, may reklamo kayo, magreklamo kayo. Kung, di ba, kaya naman successfully na napatigil yan, kasi nga, may mga nagreklamo, kasi nga, hindi clear-cut ang rules, hindi clear-cut din ang dispute process. So this time, siguro naman, kaya nga siya binalik, ibig sabihin, planchado na. So dito natin malalaman ngayon, matatanggal din naman yan kung hindi in accordance sa ating law at in accordance sa, or kung na-violate niya nga ang karapatan mo as a motorist or as a driving driving commuter, ganun ba? Parang ganun. Eto pa pre, may comment akong babasahin sa'yo. Sabi nito isa, pa-NCAP pa kayo. Pag may nadisgrasya, nisiin ko, wala naman kayong tinutulong. Magbabayad ang mga tao ng tax para may pansweldo sa inyo. Tapos pagtrabaho sana kayo sa ilalim ng mainit na araw. Huwag yung NCAP na ganyan. Kawawa ang mga naghahanap buhay sa inyo. Putangan na napaka-contradicting ng statement mo, sir. Alam mo palang mahirap magtrabaho sa init ng araw. Tapos ginagawang automated para yung mga imbis na yung mga enforcer. Hindi ako pro-enforcer Para yung mga enforcer na sa init ng araw, i-train na lang sila para mag-control ng mga CCTV. De-relax sila. Ngayon, kung sinasabi mo, paano naman yung mga motorcycle delivery, yung mga motorcycle na courier or mga riders, choice nila yun. Diba? Choice nila yun para magtrabaho ng ganon. Ngayon, yung pagiging motorcycle rider or delivery rider, wala namang option yan na maging computerized na lang. Hindi mo naman pwedeng gawing AI yung nagmamaneho Oo, totoo. Diba? Ganon lang yun. Putang ina mo, mag-isip ka naman, Brad. Saka, suggestion ko lang siguro, kung nagrereklamo sila sa bike lane, Papa Dens, no? Gawin nilang shared lane, tapos walang reklamuhan kung yun ang gusto nyo. Siguro yung sa bike lane, pre, ang ano ko naman dyan, meron lang certain hours yun nga, sana na pwede kang pumasok ng bike lane. Pag peak hours, pwede kang pumasok ng bike lane, magiging shared siya on that particular hour. Halimbawa, from 5 to sabihin natin 5 to 7, mga ganon. This is just an estimate. Hindi naman tayo professional pagdating diyan sa mga ganyang pag-aaral. Gawin natin 5 to 7, kunwari lang, suggestion lang naman, kunwari. Para pag traffic, medyo magamit naman. Kasi minsan naman, pre, wala namang tao sa bike lane ng rush hour. O kung meron man, mga palima-lima, baka pwede namang hayaan na kung traffic naman. Marami naman, mag-suggest kayo na paano mapapaganda instead of magreklamo agad. Diba? Sumunod muna sa batas traffic. Yung statement niya na sabi, pag may nadisgrasya daw, nising ko, walang tinutulong. Nandun na ako, alam mo na palang ganun Bakit ba may nadidisgrasya sa daan? Kamote. Tanga. Kamote. Jempoy, ano yung pa ba? Alam mo yan, parang
90 or siguro exaggerated yung 90%, pero 90% ng mga nadidisgrasya sa kalsada, kagagawan nilang katangahan nila. Recklessness. Nandadamay pa nga yung iba. Recklessness. Diba? O sabihin na natin, o sige, tutulungan ng gobyerno. O di, in-empower mo lang sila lalo magkamote. Puta, isip-isip din ngayon. Putang ina. Sunod muna Diba? bago reklamo. Kasi actually, yung layunin sige. naman niya, pre, layunin naman ng NCAP, maganda naman pre, di ba? Kung iisipin mo. Kasi number one, mawawala yung corruption, yung mga kamote din namang mga enforcer. Na yung mga nangongotong. yung mga nangongotong, yung mga trap, yung nagseset ng trap, pre, tapos biglang sumusulpot. Mape-prevent yun. And at the same time, syempre, yung mga kamote naman, mga Gempoy, mga mga tawag sa mga four wheels. O basta kamote rin yata. Magtinuri naman on their part. Tsaka yun, lalo na yung mga public transportation. Kasi usually, pre, number one violators. Kasi sorry kung isa kayo dun At na sinasabi lang namin based on statistics. Yung mga public transportation, yung mga, alam mo yun, pampublikong mga sasakyan. Di ba? Ayun yun. Kaya yun. Tsaka, ano pa, may na ano pa ako isa pre. Hindi ko alam, correct me if I'm wrong Kasi di ba yung iba, let's say for example, nahuli sila. Buha lisensya, may ticket. Wala na, magkakamutin na lang yun. So, pag nahuli, sir, may ticket na po ako, wala po yung lisensya ko. Ayan, gaya. E di ngayon, utang ina mo, patong-patong yung babayaran mo. Dapat lang sa'yo yun. Kasi gago ka Di ba? Kasi kung mahuli ka ng isang beses, minsan kasi pre, may pagkakataon na mahuli tayo ng isang beses. Dapat magtinu tayo kasi we will learn from that lesson, di ba? Nandun na tayo. We will learn from that lesson. Pero kung halimbawa, magpatong-patong pa, dumami violation mo, kaya na pre, baka naman talagang kamote ka. Di ba? Kasi, pre, ewan ko kung ganun pa rin ba hanggang ngayon. Yung kunwari, nahuli ka, wala yung lisensya mo, parang ang papakita mo pag nahuli ka uli, yung ticket mo. Ganun diba? Pa rin ba hanggang ngayon? Alam ko, ganun pa rin, pre. Alam mo naman, diba? Pareho nating di alam yan at hindi naman tayo nakakamote. Hindi kasi ako hindi pa ako, nasita lang ako, pero hindi pa ako nahuhuli. Kasi nga, walang masamang sumunod sa batas trapiko. Actually, ako, nasita ako kasi nga, parang tinetail traffic Yung mga kamote, ito nga yun, kwento ko sa'yo. Yung pakabilang lane, naka-go na yung lane namin, nagbara na. Kasi nga traffic, nagbara. So nakasunod ako doon, nagpula na. Diba? Naabutan na ako sa gitna. Naipit ka na sa gitna. Naipit na ako. So sinabi ko, sir, naipit naman. Kita nyo naman, traffic sa kabila So, ano naman yun? Sabi, sige, sa susunod na lang. Pero at least, yung enforcer na naintindihan niya. Kasi yun nga yung siste. Ano magagawa ko? Nagbinarahan ng kabilang lane. Dapat, minano-mano nyo nang i-stop yan. Pero siguro, yun na nga, may pagkukulang din siya. So, yun na nangyari. Hindi ako natikitan. Kung ika nga, yun. Oo, totoo. At saka, yun nga, ewan ko, hindi kasi tayo sanay sa ganyan, pre. Yung nahuhuli, ganyan, tangina. Zero pa kami sa, sa LTMS portal. Mga demerit. Mga demerit points na yan. Oo. Ewan ko, pre. Sana, pero bago tayo magtapos. Nagre-reset naman yung, points mo di ba? Tama ba? Oo, nagre-reset Kasi kung naman yung isang beses ka nagkamali, at hindi ka naman talaga, halimbawa, talagang nagkataon lang. Nagkataon lang. Nataon lang. So, isang demerit points na yun. Kasi isang beses lang, kung whatever demerit points ang kalakip nung violation mo. Kung hindi ka talaga kamote, mag-reset naman yun Diba? May pagkakataon lang talaga. Sige, Papa Lens, bago tayo magtapos, napahaba na naman, napahaba ang ating kwentuhan. Napahaba tayo, kulang ang 30 minutes dito sa usapan mo, pre, pero, ayun lang, yung 2 cents ko lang dito, utang ina nyo, walang masamang sumunod sa batas trapiko. Totoo. Kung ayaw nyo ng mga mahuli, ayaw nyo mag-penalty, sumunod kayo. Tsaka kaya mayroong batas trapiko, it's for your safety. Hindi yan nilagay dyan para magkaroon sila ng way para mangurakot. Siguro,
merong mga ilan-ilan or maraming ginagawang ano yan, yung mga enforcer. Hindi naman natin i-deny yan na ginagawang way ng mga enforcer yan para mangotong or mangurakot. Or yung sa NCAP na iniiyak nyo, magkakaroon kayo ng penalty. But then again, hindi ka naman iiyak yan sa penalty na yan kung sumusunod ka sa batas trapiko. Totoo. Ganun lang yun. Huwag kayong iyak ng iyak. Putang ina nyo. NCAP, iiyak kayo. Yung mga nangungutong na MMDA, iiyak kayo. Saan na? Putang ina nyo. Anong gusto nyong mangyari? Diba? Putang ina eh. Totoo. Ano ba? Iyak kayo ng iyak eh. Ayaw nyo sumunod eh. Mm. Eh di putang ina. Anong gusto nyo? Chaos na lang tayo dito. Banggaan dito, banggaan doon. Patayan dito, patayan doon. Road rage dito, road rage doon. Ano gusto? Barilan dito, barilan. Putang ina, lahat na lang tayo magbarilan. Ganun gusto nyo mangyari. Putang ina nyo, bobobo nyo mga putang ina nyo eh. Natitrigger ako sa inyo eh. Alam mo yun, pre? Putang ina. May gawin, may reklamo. Walang gawin, may reklamo. Putang ina mo. Wala nang tama sa'yo. Di ba? Putang ina, gigil ang mga putang ina. Gusto na lang nila lagi. Ang masusunod dapat. Tas pag tinanong mo, ano bang gusto mo mangyari? Nga. Wala ka rin palang may sasuggest eh. Putang ina mo, sumunod ka na lang. Totoo. Diba? Ngayon, kung ayaw mo ng may ganyan, putang ina mo, bumili ka ng isla mo. Doon ka tumira. Lahat ng gusto mong gawin, gawin mo. Oo. Diba? Tumira ka sa walang NCAP. Doon ka sa probinsya, walang NCAP doon. Pero uso laging namamatay sa motor doon. Bahala ka na. The choice is yours. Ang ina, bahala. Di ba? Ganun lang yun. Ayaw mo sumunod, umalis ka. Putang ina. Bobo na mga putang ina. Bago tuluyang pumutok si Papa Dens, magpapaalam na muna kami. At sana may natutunan kayo at sana nag-enjoy kayo sa episode na to. At masaya-saya tong episode na ito at maragaganda ang ating mga reaksyon. So again, ako nga pala ang inyong Boss Lots. Tito nyong medyo galit lang. At ako si Papa Denso. Yung tito mo mas galit pa dun sa keyboard warrior na nagrereklamo sa NCAP. Tapos wala naman siyang motor or sasakyan. Putang ina. Paalam muna uli kami. Hanggang sa muli. Paalam. The Opinionated Tito's podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Tito's Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.